Alright, good afternoon, good afternoon. Itong ginagawa ko ngayon ay nagdidilig ako dito kahit katatapos lang ng ulan. Umulan kahapon kasi. And then ngayon umaraw na bandang hapon na. Kaya ito nilagyan ko ng abono kasi. Ayan oh. Kaya basain ko siya na parang palayan style para matunaw yung abono nito. Itong abono pa naman to matagal matunaw kasi yung kung anong klaseng to, hindi siya matutunaw kaagad-agad kahit pa ibabad ko to sa natin ng mga ilang araw, yung nito ang tagal matunaw. Ito yung ginagawa ko ngayon. Alam nyo ba, dito sa amin ngayon ay ka-implement lang yung dagdag sweldo dito ng 50 euro a day. So yung minimum dito na sweldo na kagaya sa amin na nagtatrabaho ng kaya sa akin, kita yung trabaho ko ngayon, nagdidilig nasa bahay, diba? So pasok kami doon sa may trabaho na yan na bigyan ng minimum wage ng gobyerno na 1,100 bali 11 euro. So tutuusin kung i-convert sa atin, pag mag-convert ka malaki kasi 1,100 ba naman ang so pumapalo ka ng sweldo niyan is almost 70,000 sa ngayon, depende sa palitan ng euro to peso. Ngayon ang masama niyan ay hindi kami kasali doon sa nagdagdag ng 50 euro a month dahil lamang lang kami kunti ng kunti lang naman namin sa sa minimum dito. Kaya hindi kami na saklaw doon sa dagdag sweldo na yan. So tutuusin kung di ba? Parang magulat ka. Malaki nga kasi 11 ba naman nasa mga 70,000 na halos yung sweldo mo. Parang na-imagine mo. Lalo pagka wala ka pa dito, tapos pa sa sweldo na ganyan, uabot ng 70,000 naman. Medyo may kataasan ng sweldo. Pero cost of living dito is mahal. Unang-una is bahay. Magbabayad ka ng bahay. Hindi kagaya sa amin dito kasi is libre sa bahay, libre sa tubig, libre sa kuryente. Yan ang pinakamaganda lang dito kasi libre kami ng ganyan. Kasi caretaker nga kami dito. Paano yung iba na halimbawa nasa syudad na uwian sila sa trabaho nila, nag-uupa ng bahay yan nag-uupa ng kwarto. Hindi bahay, kwarto yan. Depende rin sa kwarto kung magkano yung uupahan. Kasi siguro sa ngayon, tumaas na rin ang mga rental ng mga renta ng mga doon sa sa syudad kasi iba na ngayon mahal na lahat. So ang mga niyan, ang mga may-ari ng nagmamahal din sila. Ayun, nagre-renta yan, mga yan. Magkano ang bayad nila sa kada bahay, kada kwarto? Ilagay lang natin ngayon 250 to 300 sa isang kwarto yan. So may 1,100 ka halimbawa na sweldo. Depende yan sa employer kasi may ibang employer naman din na mas mataas din sa 1,100 magbigay. Mayroong usapan na 1,200, 1,300. Depende din sa trabaho mo kung gaano ka-loaded yung trabaho mo. Pero pag ordinary kang nagtatrabaho ng ganyan, yung 1,100 na yan ay yan yung pinaka-minimum nga dito. Yung trabaho mo yan is limit yan is 6 hours yan. So yung iba niyan ginagawa, sila. Pagkadating ng 6 hours yan, out sila sa trabaho, naghanap naman sila ng ibang extra income ng mga trabaho. Kaya yung mga Pilipino rito, may iba silang mga pinapasukan na part-time na oras, per oras, may iba dyan nagtitinda, kung basta lang nila, lalo sa Madrid, ganyan ang nila.
So kami dito kasi sa farm kami, caretaker kami, hindi kami pwedeng makakuha ng ganyang trabaho kasi isa pa, naka-fix kami sa aming kontrata. So, yung 1-1, di ba nasabi ko kanina, mataas kami konti niyan sa 1-1. Hindi kami nasakop, hindi kami na naambunan niyan sa sa 50 euro a month na dagdag. So, ibalik natin doon sa may nag-minimum yan, no? Pag nagsabi ka na ganun ang sweldo, parang malaki nga. Magulat ka, yung laki pala ng sweldo doon. Pero, ano natin, isipin yan. Isipin natin na nagre-rent ng bahay, nagbabayad ng internet. Kasi sa ngayon, di ka naman pwede wala kang internet. Pagkain, yan ang unang-una talaga. Yang, ano mo, sa pagkain ngayon, kasi mahal na. Sa damit dito, di ka naman pwede araw-araw na bibili ng damit. At least okay lang. Pag bibili ka ng damit dito, depende na yun sa'yo kung anong mga damit na bilhin mo dito. Although dito, ang mga damit, branded, pero hindi ganun kamahal ang presyo. Sa totoo lang dito, maganda dito ang mga damit. Kasi, branded na nga, hindi masyado ka taas ang presyo. Yan ang ano, saka depende yan sa'yo. Mamili ka ng season ng sale. Kasi dito, 2 beses dadaan ng sale. Ha? May summer sale at saka yung winter sale. Yan ang bagsakan ng presyo niya. Depende na yun sa'yo kung mamili ka niyan ng mga bulto na mga kailanganin mo. Pagdating sa ako kasi baliktad nga eh. Pang summer, namili ako pang doon sa winter. Sa winter, yun ang binibili ko sa pang summer. Basta baliktad yung tama ba yung ano ko na kanina? Yung imbis na susuitin ko na pang summer, sa winter ako namimili. Kung sa winter naman na gusto kong bibilhin, sa summer ako namimili. Yun pala yun ang ibig kong sabihin. Pag nagkalituhan tayo. So balik tayo sa sweldo na mahal na nga ngayon ang mga bilihin dito. Sa 1-1 na yan, 1,130 mga ganun. Kung wala kang hindi ka masyadong binabayaran, kung ang sweldo mo yan ay buo mo makukuha, malaki. Pero sabi ko na nga, kakain ka pa kasi sa mga iba dyan, yung ganyan din nag-stay in, uwian yan, may pamasahe pa yan, nagtitrain yan sila, nagpapas, bawas pa yun doon. Puwera na lang kung yung sabay employer, may mga ibang employer dyan na libre sa pamasahe. Nagbibigay sila ng libre allowance sa pamasahe. Swerte kang ganun. I-compare namin sa aming trabaho dito at saka sila, mas ano kami dito, mas okay naman din ang trabaho namin dito sa tungkol sa mga ganyan. Kasi di na kami namamasahe, walking distance lang yung trabaho namin. Paglabas dito na kaagad sa trabaho. Kaya, yun lang ang advantage namin dito sa kanila. Sila kasi uuwi pa sa ulan, lamig, araw, o tag-init. Yun talaga susuungin nila kami dito. Labas lang kami dito, nandiyan na kaagad yung trabaho namin. So, yan lang yung yan yung diferensya sa amin. Kaya lang, ang oras namin dito, hanggang alauna, minsan kami umabot ng alauna ng madaling araw, 12:00, sa late na kami pag nag-weekend. Lalo pag may mga hunting, late kami niyan umuwi. Kaya sabi ko, parang ang sweldo namin dito na lamang lang konti sa sa minimum. Para parehas lang din talaga kasi sobra-sobra kami sa oras. Nagtatrabaho kami sa umaga at saka hapon. Kagaya ko ngayon, hapon, trabaho ako. Parang ganun pa rin. Kaya lang, depende na yun sa mga employer din, sa mga ibang kumpanya na nagpapasweldo na marunong din magtingin sa tao na sobra sa oras, bigyan ng overtime, bigyan extra money, depende yun. Pero sa amin kasi talaga wala kaming ganyan. Wala kami ditong 13 month, wala kami ditong overtime. So, yung 1,100 na kung i-net mo yan, siguro nasa mga 700 plus. O depende na yan sa'yo kung sobrang tipid. Di umabot ka ng medyo malaki-laki. Pag tipid, sobrang tipid naman siguro. Makakaipon ka naman talaga. Pero, kung maluho ka, so, depende na siya yan. Madalas ka nagpapadala ng pera sa Pilipinas, okay lang din kung mataas ang exchange rate kasi mas pabor sa atin yan mga OFW. Kaya malaking bagay pag mataas din ang exchange rate. So, yung iba kasi, ang ko nga niyan ay hanap sila ng mga extra income. Ano ba?
Labas sila alas 2 ng hapon. Pagkahapon yan, naghanap sila ng 2 oras lang, depende sa araw, depende sa ano nila. Convenient sila sa trabaho nila, convenient sa oras. Alam mo, magkausap sila ng ibang employer nila. So sige, pasok ako dyan every Tuesday ng ganyan. Hapon, 6 to 2, 6, alas 6 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, 2 oras, 3 oras, depende na yan sa usapan. So, yun ang maganda pag mayroon kang makuha ng extra ganyan. Kasi sa ibang bansa, ganyan narinig ko, may ganun daw sila eh. Mas okay yun kasi at kahit pa paano na below minimum ka, kahit nasa minimum ka lang, at least man lang yung mga extra income mo, yun yung panggastos mo na sarili mo. Yun yung maganda dyan. Dito kasi sa bansang ito, di na naman din ganun karami ang nagpapa-extra eh. Kasi yung mga tao dito, marunong na rin yung mga tao, lalo sa lugar namin. Dito ang farm nga dito, pero magtaka kayo ko dito, wala mga tanim. Ang ano dito is rest house lang talaga. Ang pinaka-income nila dito ay yung mga turo. Dito sa paligid ko nakikita nakarelax yung mga turo. Tapos, yun mga kabayo, pang ano nila, pang mga baboy na, yung baboy na pang ano nila, mga alagang baboy dito na pang ano naman lang, pang commercial din. Yan yung pinaka-ano dito. Pero mga tanim dito, wala kang makikita ng tanim dito kasi bundok na. Ito paligid namin dito, bundok. Sa background ko makikita nyo naman. Mga punong kahoy. So, di kami makakuha ng extra na trabaho. Wala. Dito, yun nga talaga. Kailangan mo talagang magano to. Ako gusto ko lang gano'n na may mga extra sa na trabaho. Kaya lang, sabi ko nga, naka-fix kami dito sa aming kontrata. Ang pasok namin ito ay 6 to 2. Although ang ano niyan sa amin talaga, wala kami talagang oras na dapat. Kasi pag dito sila magsabi yan kung anong oras sila darating, nandiyan na kami. Bago sila darating, naka-prepare na lahat yan. Kaya wala kami sa oras. So ang ano yan, medyo maisip mo na nila, sana man lang may dagdag na sweldo. Sa panahon pa naman, mataas ang krudo, kami dito, hindi kami namamasahe pero may sarili kaming sasakyan na hindi naman kutsi na hindi naman kutsi talaga na pang high class na kotse. Pang ano lang, pang service lang talaga nalalabas kami dito sa farm. Pag may kailangan kami bibilhin, may kailangan kami puntahan, yun yung purpose sa kotse na yan. Kasi nakakaya naman pag puro sa company car kami kumukuha o umaasa na nangihiram. Ayun yung dahilan na yung 1,100 plus euro na monthly, hindi rin masyadong, pag init mo talaga siya, hindi rin masyadong malaki. Tama lang din talaga siya. So, yung mga nag-expect na malaki talaga ang suhaw dito, kung buo mo nga makuha yun, okay siya. Ang sweldo ba naman ng pang manager na yan sa atin, di ba? Yan yung sweldo na yan. Pero sa mga kaltas pa yan, may mga security pa yan, kung ano mo yung babayaran sa mga tax. Ganun din, para sa atin ba? Na mga kapatasan sa payslip mo na may mga tax, mayroong mga sa SSS. Ganun din dito. Swerte ka kung makakaltas ka ng mga ganun ng SSS kasi for the future, makuha rin naman yun. So, magbili ka ng gamot, magagamit mo rin yun. So, kung the future nga, di ba, magre-retiro ka na, at least yung mga SSS mo dito, pwede mong mapakinabangan na pag magre-retiro ka na. So, ito yung na-share ko lang ngayon, na baka nyo na how to apply. Hindi ko masagot yan kasi sa ngayon hindi ko yung kalakaran talaga yung paano mag-apply dito. So, alam ko dati walang agency talaga nagpapaalis mula sa Pilipinas hanggang dito. Mayroon dito, pagdating na dito sa Spain, mayroong mga agency dito na mga Filipino rin namamahala. Nakikilala kami yung Filipino dito na Filipina actually na mayroon siyang agency na siya ng mga Pilipino o kahit anong nasyonalidad na nag siya ng trabaho. So, yun lang ho, yung na-share ko ngayong hapon na to. Sana po nagkaroon po kayo ng idea, lalo pa sa mga nagtatanong na malaki palang sweldo doon sa Spain. Pag minimum lang, huwag kayong aasa na sobrang malaki ang income niya. Kasi tama lang talaga. Kasi alam di ka bibili ng mga damit, bibili ka ng mga kailanganin mo, unang-una internet, mga pagkain mo pa. Kasi sa ngayon,
Hindi ka na mabuhay kung walang internet. So hanggang dito na itong video nito. Maraming salamat sa inyong panood at ingat po kayong lahat. God bless.